Gulang na sana si Maureen Haltman. Siya po ang dalagang binaril noon ni Claudio Tihanki Jr. Marami pa sanang mga panganap si Maureen noon, pero naglaong lahat dahil sa pamamaril. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Tell us your full name. My name is Maureen Catherine Navarro Haltman. How old are you now, Maureen? I'm 16. I'll be turning 17 in September. 16 years old lang noon si Maureen Haltman, 10th grader sa International School Manila sa Makati. Punong-puno ng pangarap at potensyal. Sinong mag-aakala na sa isang putok ng baril, maglalaho ang magandang kinabukasan na naghihintay pa sana sa dalaga. Sa kaliwang sentido ni Maureen tumama ang balang pinakawalan ni Claudio Tihanki Jr. noong July 13, 1991. Pauwi si Maureen noon matapos lumabas kasamang ilang kaibigan. Sumweldo kasi siya sa una niyang trabaho bilang secretary sa John Roberts Powers kung saan kumuha rin siya ng personality development course. Nakomatos ang dalaga. Sa ospital na sa inabutan ng ika-17 kaarawan hanggang sa tuluyang pumanaw noong October 17, 1991. Kalbaryo para sa kanyang ama't ina ang 77 araw na pagkakaratay ni Maureen sa ospital. I think it's terribly unfair for my daughter to be cut down like this at 16. She had a lot going for her. There was the whole world for her to discover. She was just getting everything together, and I don't see how somebody could just decide to play God and shoot her like this. Ang Amerikanong si Roland John Chapman, isa sa mga naghatid kay Maureen, agad namatay matapos mabaril sa dibdib. Sa ulo naman tinamaan ng fin na si Juicy Olavo Leno, pero nabuhay siya at nakatistigo pa sa korte. Graduate si Leno sa eskwelahan ni Maureen. Isang party sa kanyang bahay sa Forbes Park, Makati ang dinaluhan ni Maureen bago nangyari ang pamamaril. Ayon sa adoptive father ni Maureen na si Anders Haltman, isang Swedish, kung nabubuhay si Maureen, malamang isa na siyang actress o movie producer. Pero hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Maureen na maipamalas ang kanyang galing. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras. Umaapela naman po ang pamilya Tihanki sa publiko na igalang ang desisyon ni Pangulong Arroyo na bigyan ng tinatawag na executive clemency o pagpapatawad ang kanilang kaanak. Ayon po yan sa kapatid ni Tihanki na si Ambassador Manuel Tihanki na naging dati ring Undersecretary ng Department of Justice. Sa ngayon daw, wala pang pinal na desisyon si Claudio Tihanki Jr. kung lalabas ba siya o mananatili rito sa Pilipinas. Nakatutok si Anong Clavio. In a New Maynila reorganization. Mula sa Geneva, pinarating ng nakababatang kapatid ng convicted killer na si Claudio Tihanki Jr. na si Ambassador Manuel Dondi Tihanki. Ang taus-pusong pasasalamat ng kanilang pamilya sa pagbibigay ng executive clemency ni Pangulo Arroyo sa kanyang kuya. The family wishes just to express appreciation for the compassion granted through the executive commutation of my brother's sentence. He has served 21 years and has expressed remorse and expects to continue to atone for all his wrongdoings. Kasabay nito, ang pag-apela sa publiko na bigyang pagkakataon si Claudio Jr. na maging isang mabuti raw na mamamayan. So we only appeal for a chance for Claudio Jr. to transition back to being a productive citizen and that he be given the opportunity to continue to atone for all his wrongdoings. Ganito rin ang apela ng nanay ni Claudio Tihanki na si Mrs. Pilar Tihanki sa isang statement na ipinadala sa GMA News. Hangad daw nila ang pagbabagong buhay ni Claudio Jr. matapos pagdusahan ng kasalanan at magbayad ng kaukulang danyos. Pakiusap pa ng Tihanki family, irespeto sana ang pribadong buhay ng kapatid. Ayon kay Ambassador Tihanki, nagkausap na sila ng kapatid. Nagbago na raw ito, humingi ng paumanhin at pagkakataon na mamuhay ng normal. Being former inmate, lahat ng former convicts ay meron din silang mga human rights na dapat irespeto natin na as long as sila ay sumusunod sa batas, bigyan naman sila ng pagkakataon na magbago. Ang isa sa mga naging abogado ni Claudio Jr. na si Atty. Manuel Malbar, naniniwala na malaki ang bahagi ng kontribusyon ni yumaong Supreme Court Chief Justice Claudio Tihanki Sr. sa 1986 People Power para mabigyan ng executive clemency ang anak. Si Claudio Sr. ay kilalang kritiko ni dating Pangulong Marcos at ito ang namuno sa panunumpa ni dating Pangulong Cory Aquino bilang Pangulo. In small repayment of what he did,
The namesake, Babins Tihanki, deserves the commutation of the sentence. And I believe that really the President this time made and exercised good judgment. Pakiusap ni Atty. Malvar sa mga tutol sa pagbibigay ng executive clemency kay Claudio Jr. Tayo naman sana maging Kristiyano. Hindi biro ang nakukulong ng 13 taon, lalo na sa isang tao na katulad ni Claudio Tihanki Jr. Bagamat laya ng maituturing, nananatili pa rin sa compound ng New Bilibid Prison si Claudio Jr. Ayon kay Ambassador Tihanki, kailangan sumailalim daw kasi sa transition and counseling ng kapatid bago tuloy ang humarap sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ako naman, Arnold Clavio, nakatutok 24 oras.